Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nakumpiska ng Bureau of Customs na iya ang kabuang mahigit 3,000 grams ng cash mula sa 6 na parcel na ipinadala mula Thailand patungo sa iba't ibang consignee sa Pilipinas. Natuklasan ng ilegal na droga sa isinagawang inspeksyon sa pakikipagtulungan ng PIDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Ipinagpatuloy ng BOC ang paghihigpit sa pagbabantay sa mga paliparan. Ito'y upang pigilan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na droga sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, iginiit ni Senate President Chis Escudero na hindi makakaapekto ang kamakailang sinampang kaso ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte sa isasagawang impeachment trial sa kanya. Para sa detalye, narito ang ulat. Nilinaw ni Senate President Chis Escudero na hindi apektado ang isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang kasong isinampa sa bise. Matatanda ang sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation si VP Sara kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Escudero, maaaring mauna ang paglilitis ng kaso o pagkatapos ng impeachment trial. Pwede rin umanong pagsabay na itong isagawa dahil aniya wala naman umanong kinalaman sa isa't isa ang dalawang issue. Naisumite na umano sa Department of Justice ang sinampang kaso na inciting to sedition at grave threat. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ang DOJ na ang bahalang magtimbang ng mga ebidensya na magiging basihan para magsagawa ng preliminary investigation. Sa panig naman ni VP Sara, sinabi niyang hindi na niya kinagulat ang naturang pagsasampa ng kaso. Aniya pinaghandaan na ng kanyang panig ang mga magiging worst case scenarios. Pagtitiyak naman ni Santiago, walang nag-utos sa ahensya ukol sa aksyong ito. Ito lamang umano ang naging resulta ng kanilang investigasyon kaakibat ng kanilang mga ebidensya. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mas palalakasin pa ang joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang kinumpirma sa pahayag ng US Joint Chief of Staff na si Chair General Charles Q. Brown Jr. dahil nakausap niya sa isang phone call si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff na si General Romeo Bronner Jr. Napag-usapan ng magkaalyadong bansa ang modernisasyon sa militar, Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at mas malawak na joint exercises sa Pilipinas. Binigyang diin naman ni Bronner ang kahalagahan ng domain awareness capability para siguraduhing maprotektahan ang exclusive economic zone ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, price freeze sa mga produktong kerosene at LPG itinalaga sa ilang lugar sa Palawan. 10 pulis sinibak sa pwesto matapos ang umano'y ilegal na pagsisilbi ng arrest warrant. Impeachment trial ni VP Sara inaasahang ituloy sa kabila ng recess ayon kay ex-justice official Ascuna. Senate President Escudero nilinaw na hindi apektado ang impeachment trial laban kay VP Sara sa kabila ng sinampang kaso ng NBI. Local brand ng banana chips patok sa South Korea. At supply ng itlog ikinababahala sa paglaganap ng bird flu sa US. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Balitang pandaigdigan, pinangangambahan ngayon ang epekto ng supply ng itlog dahil sa tumitinding bird flu outbreak sa US. Dahil rito nililimitahan ng mga supermarket sa New York
at kalapit pa nitong mga lugar ang pagbili ng mga itlog, kung saan ang ilang retailers ay naniningil ng aabot sa 10 dolyar o katumbas ng higit 500 piso kada dosena ng itlog. Upang mabawasan ang pagkalat ng naturang virus, pansamantalang isinara ng mga opisyal ang ilang live poultry markets sa New York. Labing-tatlong barangay naman sa Taguig City ang nakatanggap ng trash traps mula sa MMDA nitong Miyerkules. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nasa 13 barangay mula sa Taguig City ang hinandugan ng mga trash trap ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong kamakailan. Sa pamamagitan ng MMDA Solid Waste Management Office at MMDA Flood Control and Sewerage Management Office, na-turn over ang 28 manual trash traps kabilang ang mga set ng mga tool para sa operasyon at pagpapanatili katulad ng mga plastic pontoon, nylon ropes, paddles, fabricated scooper, life vest, plastic crates at rubber gloves. Layo nitong bawasan ang mga basura sa mga daluyang tubig at pigilan ang mga ito na makarating sa mga pumping station at tuluyang makapasok sa Manila Bay. Ang mga trash trap ay malaking tulong sa lungsod alinsunod sa mga hakbangin nitong masolusyonan ang pagbaha sa Taguig. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Don Artes, mapapadali ng mga kagamitan at kasangkapang ito ang paglilinis ng mga daluyang tubig. Bukod dito ay kinilala rin ni Artes ang pagsisikap ng Taguig sa pagsasagawa ng regular na paglilinis ng mga daluyang tubig, gayon din ang pagtukoy sa mga lokasyon kung saan kailangan ang trash traps. Lubos naman ang pasasalamat ni Taguig City Mayor Lani Cayetano sa inisyatibang ito ng MMDA. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak ng Department of Health o DOH ang kanilang pagkalap upang makabuo ng pondo para sa mga programang HIV/AIDS, malaria, tuberculosis o TB. Ito'y matapos may ulat ang pagbaba ng alokasyon ng Global Fund para sa Pilipinas na maaaring magdulot ng malaking hamon sa mga nasabing programa. Kaagapay naman ng DOH ang Philippine Country Coordinating Mechanism for the Global Fund para sa pagsisigurado na mapanatili ang pondo sa mga programang pangkalusugan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, price free sa mga produktong kerosene at LPG itinalaga sa ilang lugar sa Palawan. 10 pulis sinibak sa pwesto matapos ang umano'y ilegal na pagsisilbi ng arrest warrant. Impeachment trial ni VP Sara inaasahang ituloy sa kabila ng recess ayon kay ex-justice official Ascuna. Senate President Escudero nilinaw na hindi apektado ang impeachment trial laban kay VP Sara sa kabila ng sinampang kaso ng NBI. Local brand ng banana chips patok sa South Korea. At supply ng itlog ikinababahala sa paglaganap ng bird flu sa US. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinapaalalahanan ng PNP-ACG ang publiko na mag-ingat po sa pagbabahagi ng personal na impormasyon sa kahit na anong plataforma online upang hindi ito makompromiso. Ayon sa PNP-ACG, dapat nalimitahan ng bawat online user ang pagbabahagi ng mga pribado at personal na impormasyon online. Aniya, dapat ding i-turn off nito ang pagbabahagi ng lokasyon kung hindi naman kinakailangan. Ang paalala na ito ng ahensya ay matapos ang paglaganap ng mga hacking at stalking sa panahon ngayon. Nahuli ng mga otoridad ang 6 na pribadong sasakyan dahil iligal umano itong bumabiyahe o kolorum kung ituring ng pamahalaan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez.
Hindi lamang mga van kundi pati na rin mga pribadong sasakyan ang hinuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa operasyong anti-colorum nito. Ito ang mahigpit na tinututukan ng ahensya ngayon dahil sa dumarami umano na bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe ng iligal. Sa kamakailang operasyon nito sa Santa Maria, Bulacan ay nahuli ang 6 na pribadong sasakyan na siyang kalaunan ay inimpound din dahil sa 10 violations. Natuklasan dito na walang permiso mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga sasakyan para kumuha ng mga pasahero, maningil at bumiyahe. Ang mga sasakyan ay kasalukuyang nasa pasilidad ng Land Transportation Office o LTO sa Quezon City. Nilinaw naman ng SAIC na ang panguhuli sa mga iligal na gawain ay upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng bawat mananakay pagdating sa pampublikong transportasyon. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, isang local brand ng banana chips ang patok ngayon sa bansang South Korea. Ikinagalak naman ng Department of Trade and Industry ang tagumpay ng bahaghari banana chips sa merkado kung saan tiniyak ng kagawaran na ipagpapatuloy nila ang suporta para sa mga exporter. Indikasyon din umano ito ng pandaigdigang potensyal ng mga produkto sa Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, price free sa mga produktong kerosene at LPG itinalaga sa ilang lugar sa Palawan. 10 pulis sinibak sa pwesto matapos ang umano'y ilegal na pagsisilbi ng arrest warrant. Impeachment trial ni VP Sara inaasahang ituloy sa kabila ng recess ayon kay ex-justice official Ascuna. Senate President Escudero nilinaw na hindi apektado ang impeachment trial laban kay VP Sara sa kabila ng sinampang kaso ng NBI. Local brand ng banana chips patok sa South Korea. At supply ng itlog ikinababahala sa paglaganap ng bird flu sa US. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.